Steward Zhu, ano ang ginawa mo pagkatapos nyon? Sabik na akong malaman. Tinitigan ni Baili Jingwei si Zufan, ang boses niya ay malamig at matigas. Sige, sabihin mo, anong laro ba talaga ang nilalaro mo? Tumango si Zufan. Oo, sasabihin ko muna ito. Nagkaroon man ng pagbabago ang imperyo, nananatili pa rin ang lakas nito. Sa pangangasiwa ng punong ministro, madaling maibalik ang dating kadakilaan. Hanggat nakatuon ang kapangyarihan, hindi ito matatalo. Kaya kailangan kong tulungan ang iyong ambisyon at bigyan ka ng laya para isakatuparan ang iyong plano. Ano? Huminga ng malalim si Baili Jingwei, ang mga matay nagbabalisa. Pinayagan mo ako. Kung ganun. Nagpakita si Zufan ng mapanuksong ngiti. Punong ministro, naaalala mo ba ang estratehiya ng walang laman na lungsod 100 taon na ang nakalipas? Oo at hindi. Pero ngayon, mas totoo na yon kaysa dati. Walang laman na lungsod. Napalingon si Baili Jingwei sa mga Sword Kings na umatake sa 4 na lupain. Si Xiangguan Fion ang unang nagsalita. Inatake namin ang angkan Xiangguan, pero walang tao sa paligid at walang naging problema sa pagsakop sa silangang lupain, bagaman may ilan pang tumakas. Ang aming atake naman ay tunay, pinatay namin ang buong Sea Bright Sect, pero ang Snow Peak 4 Elders at si Ouyang Changqing ay nawala. Mga duwag ang mga yon, tumakas sa di na tinukoy na lugar. Sambit ni Baili yun. Tumigil sandali si Dan Qingshen bago tumango. Walang tao sa Murong Klang at doon namin nalaman ang tungkol kay Murong Xui. Bakit walang nagsabi sa akin noon? Akala namin normal lang iyon na. Ngumiti si Baili yun ng maliwanag at nag-angat ng balikat. Marahil natuklasan nilang mahina sila at sa balita ng aming pagdating, tumakas sila. Halata naman. Oo, lohikal. Ngumiti si Zufan. Mas makatuwiran pa lalo nang natanggap niyo ang balita tungkol sa gantimpala sa inyong pagsisikap. At hindi niyo kailangang sirain ang reputasyon niyo sa ilang maliliit na pagkakamali, tama? Hahaha. Pero ang mga pagkukulang na yon ang naging susi. Hindi ba niyo alam na ang damo ay tumutubo kahit sa apoy o baha? Narinig ni Baili Jingwei ang pang-insulto at napangisi, kumikilos ang mga kamao niya sa galit. Natagalan si Baili yun bago nagsalita, halata ang pang-aalipusta. Ano ba nang masama sa ilang pulubi? Ulat! Isang nagmamadaling lalaki ang sumigaw, umaalinggaw sa kabiserang imperial habang nagmamadaling maghatid ng jade slit. Punong ministro, napakasama ng sitwasyon. Nilusob ng hukbo mula sa kanlurang lupain ang mga hangganan at papasok na sa gitnang lugar. Napagapi ang depensa at nangangailangan ng agarang tulong. Anong? Nangangatog ang mukha ni Baili Jingwei at ng lahat sa hindi makapaniwala. Hinawakan ni Baili Jingwei ang kwelyo niya, kitang-kita ang pagkahisterya. Anong nangyari? Hindi ba't sumuko na ang kanlurang lupain? Bakit umatake sila sa gitnang lugar? Lai, yun. Pumutol ang lalaki, litong-lito, siya lang ang mensahero at wala sa kaalaman ng iba. Sumunod na sumigaw, may parehong kabigatan, nilusob ng hukbo mula sa timog na lupain ang mga hangganan at papasok sa loob. Punong ministro, mangyaring magpadala ng tulong. Dong. Parang nawala sa isip si Baili Jingwei, nakatitig sa kawalan. Nag-alsa rin ang hilagang lupain at pumasok sa hangganan, patungo sa ating teritoryo. Punong ministro, magpadala ng tulong. Isa pang nagmamadaling sigaw. Tinukso at pinagbiro ni Zufan, ang punong ministro ninyo ay handa na laban sa akin. Wala siyang maisakripisyong tao para sa inyo. Sabihin mo sa kanila, kakalaban nila ang sarili nilang laban. Ang Panginoon ng Devil Palace ay mabigat na kriminal, hahaha. Zufan! Tumingala si Baili Jingwei, pula ang mga mata sa galit. Anong ginawa mo? Nag-alsa lamang si Zufan, ngunit biglang pumailan ang isang masiglang melodya, malinaw kahit sa hindi marunong sa musika. Hindi siya ang gumawa. Siya lang ang nagplano at nagkubli. Kami ang gumawa ng lahat. Zither Sword King. Galit na galit si Baili Jingwei. Bakit niyo ipagbili ang imperyo? Sabi ni Liu Mubai, punong ministro Baili, namatay ang aking mga tao sa parehong kaparusahan mula sa langit. 2,000 taon na ang nakalipas, humingi ako ng kanlungan sa imperyo, at hindi ko alam kung nakalimot ang Invincible Sword o sadyang hindi isinama sa talaan ang pagpatay. Sumama ako sa Dark Demon Lord para durugin ang imperyo at ipaghiganti ang aking mga tao. Iyon ay sapat na dahilan.
Ano? Hindi makapaniwala si Bailey Jingwei. Kahit ganun, paano mo pinangunahan ang mga piling tao ng imperyo laban dito? Lahat sila ay tapat, maari mo man silang pamunuan minsan, pero hindi sila sasama sa pagtataksil sa kanilang bansa. Ngumiti ng bahagya si Zither Sword King habang tumutugtog ang zither. At kung hindi naman sila mula sa gitnang lupain? Parang natigil ang isip ni Bailey Jingwei. Ipinaliwanag ni Zufan, punong ministro Bailey, sinabi ko sa inyo, ang estratehiya ng walang laman na lungsod ngayon ay tunay. Akala mo ba talagang sasakupin ng imperyo ang mga lupain sa huli? Malalaman natin kung sino ang talunin, kung sino sa tamang panahon. Napaunggol si Bailey Jingwei sa pagkakaunawa. Punong ministro, sa totoo lang, habang naghihirap ang Angkan Luo, palagi akong nakamasid, gusto kitang makita kumilos sa kanlurang lupain. Sa ganitong paraan, matabunan ang puwersa ng imperyo. Ang mga tao na ipinadala ninyo sa kanlurang lupain ay matagal nang napaslang ng Angkan Luo at Zither Sword King. Ang mga ipinost sa kanlurang lupain ay mga sundalo rin ng kanlurang lupain, ngunit nakauniporme ng gitnang lugar, tinulungan ni Zither Sword King itago. Akala ng mga gwardya sa hangganan na sila'y sarili nila at pinayagan nilang mabuksan ang mga array na sinundan ng agarang pagkatalo sa biglaang atake ng puwersa ng kanlurang lupain. Ganon din ba sa iba pang lupain? Tanong ni Bailey Jingwei sa pagkabigla. Tumango si Zufan. Naiintindihan mo na. Lahat iyon ay panlinlang. Akala mong ang mundo mo'y kontrolado na, lumuwag ang iyong bantay sa 4 na lupain at tinawag pabalik ang mga sundalo sa hangganan, kaya nagkaroon ng perpektong pagkakataon ang mga lupain para umatake. Baliwalain mo ang kanyang mga walang kwentang salita, punong ministro, ang hilagang lupain ay atin. Sumingit si Bailey Yuyon, ang tono ng kanyang pananalita ay nagbigay diin sa kataksilan ng lahat ng umatake sa lupain. Ngumiti si Zufan, habang may matandang lalaki na may pulang ilong ang kumakatok sa balikat niya. Bailey Yuyon, hindi mo na kailangan ipaliwanag. Iyon ang katotohanang mahirap tanggapin. Winesword Immortal. Kinuha namin ang hilagang lupain, pero pagkatapos mong umalis, inutusan ko ang hukbo na magtipon sa isang lambak, para patayin sila ni Ouyang Changqing at ng iba pa. Kaya 3 araw bago ako dumating. Ikaw na pabuntong hininga at nagalit si Bailey Yuyon. Ang lasing ay palaging pabaya, pero mapanganib pala kapag nagnais. Ito ang buhay ng milyon-milyong piling sundalo. Tiningnan ni Bailey Jingwei si Dan Qingshen. Naantala rin ba si Dragon Cleaving Sword King sa parehong dahilan? Oo, bagaman wala akong magandang dahilan tulad ng Winesword Immortal para lokohin ka, kaya binigay sa akin ng brat si Miss Murong para magamit. Kahit gaano ka man maging maalinlangan, kapag nakita mo ang gantimpalang iyon, makakalimutan mo ang lahat. At tama nga siya, nahulog ka sa bitag ng buong buo. Tumango si Dan Qingshen. Parang sumabog ang galit ni Bailey Jingwei, tumingin kay Shangguan Fion. Sword King Fion, hindi ka rin ba? Punong ministro, hindi ako tulad ng mga yan. Alam mo ang galit ko sa Angkan Shangguan. Sa aking lupain na matatag, pinatutunayan nito. Ulat! Pumasok ang isang gwardiya, dala ang Jade Slip. Nag-alsa ang silangang lupain, may labanan sa lahat ng sulok. Punong ministro, padalhan ng tulong. Lumitaw ang kaba kay Shangguan Fion, tumawa si Zufan. Sword King Fion lang ang hindi ko sinubukang lokohin. Tapat siya sa imperyo, pati ang kanyang mga tao. Bagaman hindi ko ipinagkakatiwala sa kanila ang tulong, punong ministro, abala ka sa biglaang rebelyon ng Angkan Shangguan, hahaha. Pangit ka. Itinuro ni Bailey Jingwei si Zufan sa galit, namumula ang mga tainga. Sa loob lamang ng 10 araw, ang kampanya sa 5 lupain ay nagbago ng direksyon, mula sa ganap na kapangyarihan ng Sword Star Empire, hanggang sa pag-atake mula sa lahat ng panig. Hindi ito inaasahan ni Bailey Jingwei. Muli siyang natalo sa mapanganib na kalaban. Ngumiti si Zufan, bahagyang itinaas ang mga labi, inihayag ang kanyang malaking plano sa galit na si Bailey Jingwei. Punong ministro, imposibleng umunlad ang Devil Palace nang hindi napapansin. Pero ilang dekada na ang nakalipas, sinadya kong mapansin niyo ito, pati na ang pagpapapasok ng inyong mga espiya. Gusto mo bang malaman kung bakit? Puti na parang papel si Bailey Jingwei, hirap huminga at tila walang masabi. Simple lang. Gusto kong magkaroon ng kontrol. Hindi lang sa akin, kundi pati sa iba.
Patuloy si Zufan, kung wala kayong alam tungkol sa Devil Palace, siguradong lalabanan nyo ang mga lupain at tayo'y mag-alsa, kahit walang silbi. Alam natin kung paano nagwakas ang unang digmaang pandaigdig. Sa ilang nakakatakot na salita mula sa inyo, masaya nang sumunod ang mga pinuno ng mga lupain. Umuwi ka kaagad upang apihin ang apoy at panatilihin ang integridad ng imperyo. Kahit gaano kalaki ang pinsala, may babalik rin. Mabubuhay ang imperyo. Kaya't hinayaan kong mapasama sa ulat ninyo na umiiral ang Devil Palace at pati na ang pagpapadala ninyo ng espiya, para akala ninyo may kontrol kayo sa lahat, habang hawak ko ang lahat ng baraha. Sa pagkakaroon ng Devil Palace bilang tinik sa inyong gilid, hindi ninyo ipapadala ang lahat ng tropa. Ako ang nagkontrol sa pag-usbong ng inyong mga espiya upang kontrolin ang bilis ng inyong kilos. Kung sakaling sakim pa rin kayo gaya noong nakaraang digmaan, tanging kapag perpekto na ang lahat ang inyong atake. Hirap huminga si Baili Jingwei at sumandal kay Baili Yuyon para suportang pisikal, ngunit ang galit sa kanyang mga mata ay hindi nawala kay Zufan. Hindi ka kikilos maliban kung may sapat na impormasyon, kaya pinapayagan kong makarating ang kaunti sa inyong espiya, at ginabayan kayo para akala ninyo hawak ninyo ang sitwasyon. Isa itong panlilin lang dahil hindi pa ako handa noon. Pero nang handa na, hinayaan kong maabot ng inyong espiya ang tamang ranggo at matutunan ang higit pang impormasyon. Limitado lamang ito sa gitnang lugar, dahil anumang impormasyon tungkol sa apat na lupain ay magpapabagsak sa estratehiya ng walang laman na lungsod, hahaha. Bakit mo naman pinaalsa si Wurandong kasama ang lahat ng Shadow Forces? Para balang hilahin ang aking atensyon? Sigaw ni Baili Jingwei. Ngumiti si Zufan, at si Wurandong ay may malawak na ngiti. Punong Ministro Baili, doon nakikita ang talino ng Palace Lord. Inatake niyo ang mga lupain at nagkunwaring walang laman ang gitnang lugar para mahuli kaming lahat sa bitag. Kung hindi ako lalabas, ang ibang Sword Kings ninyo ay mananatili rito ng walang silbi at ipapadala sa mga lupain para lumaban at doon ninyo matutuklasan ang tunay na sitwasyon. Hanggat nanatili ang Devil Palace sa gitnang lugar, hindi ninyo malalaman ang katotohanan at hindi maipapatuloy ang inyong plano, kaya't matatapik sa huli ang mga problema sa apat na lupain. Tinapon kami para bigyan ka ng kapanatagan. Sa iyong kasiyahan, hindi mo pinansin ang digmaan sa iba pang lupain, lumaktaw sa susunod na hakbang, niloko ang Palace Lord at iba pang kaaway. Pinagsama ang lahat ng puwersa sa gitnang lugar, iniiwan ang hangganan na walang depensa. Dahil dito, ang tatlong hukbo ng lupain na inakala mong natalo ay nakapasok ng malalim sa iyong imperyo. Talaga namang naglatag ka ng bitag para sa sarili, pinapahamak ang sarili, habang ang kaaway ay umatake mula sa loob at labas. Kung ikukumpara sa nakaraan, punong ministro, tuluyan kayong natalo, hahaha. Naiintindihan ko na, ang Devil Palace sa gitnang lugar ay isang panakip lamang sa inyong operasyon sa apat na lupain. Tumango si Baili Jingwei, ngunit mas tumindi ang pagkikibot ng mukha niya. Zufan, mahusay ka. Tinatanggap ko ang aking kompletong pagkatalo at may buong paggalang ako sa iyo. Ipinagsalita ni Baili Jingwei ang huling salita ng may galit, ngunit nanatili ang paggalang. Si Zufan lamang sa buong mundo ang kaya laging nauuna sa hakbang. Ang galit ni Baili Jingwei ay bunga lamang ng kanyang sariling kakulangan, habang ang paggalang niya ay totoo. Napabuntong hininga si Zither Sword King at tumingin kay Zufan. Upang malampasan ang bawat hakbang ng planong 100 taon ni Baili Jingwei, tunay siyang nakakatakot. Tumango ang iba, seryoso ang mga mukha. Huwag ninyong isipin na panalo na kayo. Hindi babagsak ang imperyo. Mananatili ito sa isang matibay na dahilan. Sigaw ni Baili Jingwei, itinuturo ang mga bilanggo. Gusto ninyong iligtas sila? Sila muna ang aking papatayin. Tingnan natin kung ilan ang kayong mapoprotektahan. Mga tagapagtanggol ng imperyo, Sword Kings, patayin sila. Gawing mapait ang kanyang panalo. Opo, Gino. Lumipad ang 6 na Baili Sword Kings patungo sa mga bilanggo. Nag-alinlangan si Xiang Buanfion kung kaninong panig ang pipiliin, ngunit nang maalala ang pagkakainsulto sa kanya ni Zufan, sumama siya sa Sword Kings ng gitnang lugar. Magiliw ang pakikitungo ni Dan Qingshen at ng iba kay Zufan, at kamangha-mangha ang nagawa nila. Wala akong nakuha at hindi pa man niya ako pinansin. Bakit ba ako sasama sa kanya? Humph! Tiyak si Xiang Buanfion na susuporta sa imperyo kahit ano pa ang mangyari. Wala na siyang ibang pagpipilian. Hush! Hinawakan ni Zither Sword King si Baili Jingwei sa lig.
Beili Jingwei, patigilin sila. Humph, hindi ko patitigilin. Maaaring mamatay ako, pero dito matatalo si Zufan sa akin. Siya ang makakamit ng tagumpay, habang iwan ko ang peklat sa kanyang puso, hahaha. Ngumiti si Beili Jingwei, iniwan ang Zither Sword King na walang magawa. Sinasunod ng mga Sword King si Beili Jingwei dahil utos ni Beili Yutian, at hindi iniintindi ang kanilang sariling kapalaran o kung mabubuhay ang emperador. Hindi sila titigil maliban kung siya mismo ang magsalita. Napabuntong hininga si Zither Sword King kay Zufan. Malakas ang Dark Demon Lord, kaya niyang harapin ang lahat ng Sword Kings, pero nakatuon sila sa pagpatay sa kanyang mga tao. Paano niya mapoprotektahan ang lahat ng iyon? Alam ni Zither Sword King na mahalaga sa kanya ang ilan sa mga tao roon. Kapag may namatay sa kanila, masasaktan ang puso niya. Tumulong siya agad, kasabay ni Dan Qingshen at Wine Sword Immortal. Ngunit dahil lahat sila ay Sword Kings, kaunti lamang ang nauna sa 7 kalaban. Hugh! Isang malakas na hangin ang tumama kay Murong Xue habang ngumiti ng malikot si Beili Yuyun. Habang dumadaloy ang nakakatakot na kapangyarihan kay Ling Yuntian, tumingin si Beili Yuyun kay Zufan at napagpasyahan, maaaring mamatay ang lalaking ito dahil sa kawalan ng reaksyon. Ayaw niyang pumatay sa sinumang mahal ni Zufan o makipagtunggali sa kanya. Kung alam lang ni Beili Jingwei, tiyak magagalit siya. Beili Yuyun, traitor ka. Bakit kay Ling Yuntian ka pupunta na wala namang kinalaman kay Zufan? Ngunit masyado na siyang lasing sa paghihiganti para mapansin ang isa pang traitor sa kanyang kampo. Lumusong ang galit at dugo sa entablado at mga bilanggo, ramdam ang kamatayan sa kanilang mga leg. Nilingon nila si Zufan, humihingi ng tulong, pero nakatayo lang siya parang estatwa. Parang iyak na lahat. Pare, hindi ba para sa amin ka? Kahit lokohin mo man lang kami. Bang! Habang papalapit ang kapangyarihan ng mga Sword Kings, ramdam na ang kamatayan sa puso nila. Kumilos si Zufan na parang iniwan sila, at isang malakas na putok ang sumabog sa kanilang paligid. Umalis ang 7 Sword Kings nang makita ang 7 tao sa harap na humaharang sa kanila. Sir, ayos ka lang ba? Isang lalaking nakasuot ng pula ang tumayo sa tabi ni Murong Xue, may Fire Cloud badge sa baywang. Tumili siya, kuya. Shangguan Fixyong, sa wakas, dumating ka na. Tiningnan siya ni Shangguan Fion. Pinagmasdan ni Shangguan Fion ang Jade badge sa baywang niya, may larawan ng bundok. Tatay, ako na ang bahala kay Beili Jingshan. May utang na loob akong babayaran. Mag-ingat ka. Ang ama ay may badge ng ilog, habang ang anak ay may itim na may ngipin sa badge. Isa pang lalaking nakasuot ng itim, isang kabataan, may araw sa likod ng balabal, tumingin sa kanila. May utang din akong babayaran. Bahala kayo sa kanya. Bakit ako? Mas malakas ako kaysa sayo. Napabuntong hininga ang kabataan na may ngiping badge. Tahimik si Zufan, habang ang iba ay namangha sa mga pamilyar na mukha na nawala noong pagtatapos ng unang digmaan. Tuwang-tuwa ang mga disipulo ng Devil Palace nang makita sila. Narito na ang 5 Dharma Kings at mga emisary. Sa presensya ng lahat ng eksperto, maaari nang magsimula ang huling pagtatapat. 3 taong dumating para tumulong ay biglang huminto, tila nanlalamig sa pagkabigla. Si Murong Li, Shangguan Fixyong, at Aoyang Lingshan ay nawala ng 100 taon. Ngayon, sila na ba ang Dharma Kings ng Devil Palace? Naiintindihan ko na. Tumingin si Dan Qingshen kay Wine Sword Immortal. Hindi na nakapagtataka kung bakit ka sasama sa Devil Palace, kahit nalasing ka. Malapit ka pala kay Murong Li. Ha? Normal lang naman na dumalaw ang mga kaibigan sa isa't isa. Hahaha ang pangungutya ni Wine Sword Immortal, habang nanginginig ang pulang ilong sa tawa. Tumango si Dan Qingshen. Bagamat nasa imperyo si Wine Sword Immortal, may hinahangad siyang iba, laging may kahinaan sa pamilyang Murong. Baka nga naging Sword King siya upang maprotektahan ang pamilya Murong. Kung sakaling umatake ang imperyo sa mga katimugang lupain, bilang Sword King, maaari niyang iligtas sila. Ang 7 Sword Kings ay hinarap ang 5 Dharma Kings at ang mga emisary ng araw at buwan. Hindi pantay ang laban, at nang maisama pa ang 3 taksil, malinaw na ang panig ng imperyo ang mawawala. Nakulubot ang noo ni Emperor Beili Jingshi, na unang nawala ng kontrol. Jingwei, ano ang gagawin natin? Your Majesty, huminahon muna, hindi pa huli ang lahat.
Nakangiti si Bailey Jinwei sa kaliwanagan, ngunit pumangit ang mukha niya, naggangalit at umatungal, sundalo ng imperyo, umatake. Patayin niyong lahat. Sa utos niya, libu-libong eksperto ang dumagsa mula sa itaas, ibaba, at sa paligid, pinupuno ang kabisera ng imperyo ng kasakiman sa dugo, habang tinatarget ang entablado. Alam ko na, bitag ito. Ngumiti si Zhu Fan. Nagtaka sina Dan Qingshen at ang iba habang pinagmamasdan ang mga dumadagsang eksperto, at agad na nagpalibot sa mga bilanggo para protektahan sila. Napailing ang mga tao sa kabisera, takot na takot, tumatakbo sa lahat ng direksyon habang kumakalog ang puso sa dibdib. Sus Mariosep, para tayong nanonood lang ng palabas, hindi makisali. Bakit kailangang maging gulo ito? Una, pagtataksil ng mga Sword Kings na dayuhan, ngayon, ang hukbong imperial. Diyos ko, ayokong masangkot. Umiiyak sa loob, tumakbo ang mga tao ng mabilis. Wala silang pakialam sa mga insekto, ang target ay Devil Palace at ang mga taksil. Rumble. Tumingin sina Dan Qingshen at ang iba sa paparating na itim na ulap, mabigat ang damdamin. Huminga ng malalim si Zhu Fan. Parang pamilyar ito, nangyari ba ito sa nakaraang digmaan? Opo, Steward Zhu. Ginamit mo ang parehong taktika laban sa aming patriarch, ngayon ay laban sa inyo naman. Ngumisi si Bailey Jinwei. Maaaring bumagsak ang imperyo ngayon, pero wala akong pakialam sa lupain, basta makuha ko lang ang ulo mo. Umaatake na ang tatlong hukbo ng lupain at baka malibutan tayo, pero bago pa sila dumating, pupunta ka na sa impyerno. Ngumiti si Zhu Fan. Napangiti rin sina Xiang Buanfion at ang iba. Maaaring bumagsak ang imperyo, pero basta nandito pa kami, pwede lang kaming bumuo ng bago. Kakailanganin lang ng ilang libong taon, lilitaw muli ang ibang imperyo. Samantalang kayo, mamamatay dito, gaano man kayo katatag. Hindi pa tapos ang laban, Xiang Guanfixiong. Fion, wag kang masyadong mayabang. Hindi mo basta-basta makukuha ang ulo ko. Pangungutya ni Xiang Guanfixiong. Tawa-tawa ka. Kahit sino pwede yan sabihin, pero ikaw na laging talo sa spar natin. Kapatid, tumanda ka na, kaya hayaan mong kuhanin ko ang ulo mo. Maging halimbawa na rin ako sa ibang Sword Kings. Tawa ni Xiang Guanfion habang sumugod kay Xiang Guanfixiong, kasabay ng iba. Fion, hindi mo ba alam na nagbabago ang lahat sa paglipas ng panahon? Sigaw ni Xiang Guanfixiong habang sumugod din sumunod si Murong Li at ang iba, bawat isa may sariling target. Bumagsak ang kulog at sumabog ang enerhiya, magkasalubong ang 14 na aura, yumanig ang mundo. Bam! Nagbanggaan ng malakas sina Xiang Guanfion at Xiang Guanfixiong sa kanilang soaring sword arts, nagpakawala ng napakalakas na puwersa nang magtagpo ang pulang liwanag. Walang ipinakitang takot si Xiang Guanfion, ngunit agad siyang naabutan ng alon ng espada. Nagulat siya nang sabay na sumabog ang kanyang manggas at bumaliktad ang katawan. Namula siya, dumaloy ang dugo. Pipaano? Natalo ako sa isang hampas lang. Lagi naman akong panalo sa lahat ng laban natin. Paano, hingal ni Xiang Guanfion, hindi makapaniwala? Fion, sabi ko sa'yo, nagbabago ang lahat sa paglipas ng panahon, sagot ni Xiang Guanfixiong. Ngumiti si Xiang Guanfixiong. Sa nakaraang 100 taon, ikaw ay naghahangad ng kapangyarihan sa silangan, samantalang ako'y nakatuon sa espada, pinanday ang soaring sword art, at hindi pinansin ang mundo sa paligid. Mas mahusay ang talento mo kaysa sa akin, ngunit magulo ang iyong puso at isipan, kaya walang progreso. Iyan ang agwat sa pagitan natin. Napapailing si Xiang Guanfion, galit at hindi makapaniwala. Hindi. Mas mahusay ako sa iyo sa lahat, kaya hindi kita kinilala bilang clan head. Ngayon, paano mo ako natalo? Hindi ko papayagan, hindi ko. Bam! Nag-init ang mukha ni Xiang Guanfion, may narinig na malakas na tunog. Isang anino ang dumaan, ang sunog na mukha ni Bailey Yuyon, dumudugo, sumulpot sa kanyang paningin. Paano ito posible? Hindi kailanman naging ganito katapang si Murong Li. Bailey Yuyon, naroon ka rin nang makipaglaban si Bailey Yuchan sa three-headed crow. Wala ka bang natutunan? Sagot ng tinig. Hush! Nagpula ang paligid at lumitaw si Murong Li, nagliliyab ang mga mata sa paghati. Nakakalungkot, isang mandirigma na hindi nakakita ng lakas sa iba. Talaga bang ikaw si Bailey? Mas mahusay ang iyong talento, nagbahagi ng dugo sa Invincible Sword, ngunit wala kayong taglay na ambisyon para sa tunay na lakas. Wala kayong katulad niya.
Kinilabutan si Bailiyuyon sa pulang anyo. Pareho kayong antas ng Sword King, pero natalo kayo agad ni Murong Lee. Sigaw ni Xiang Guanfion. Dahil lampas siya sa Sword King. Tumigas ang mga mata ni Bailiyuyon. Napansin kong nagbago ang tingin nila matapos labanan ng Patriarch ang Siyam Need-level Spiritual Beast. Pagkatapos ng 100 taon ng pagsasanay, umangat sila, lampas sa Sword King. Ano? Tumingin si Xiang Guanfion kay Xiang Guanfixiong, may bahagyang ngiti. Sa atin tatlo, ako pa rin ang pinakamahina, pinakamaliit ang talento, at hindi nagbago. Tanging ang isip ko lang ang lumago, nakakita ng bagong pag-unawa sa Soaring Sword Art, dapat mong maunawaan. Una, kailangan maging mandirigma ka upang maabot ang Dao. Iyan ang mahalaga. Kapag magulo ang puso, kahit anong galing mo sa martial arts, hindi mo maaabot ang Dao. Nanginginig sa galit ang balbas ni Xiang Guanfion, ngunit bumagsak ang puso niya. Napagtanto niyang sa harap ng kapatid na palaging kinamuhian niya, napakalayo ng kanyang pagkakaatalo. Ganap na isang panig ang laban. Walang kahirap-hirap na hinarap ng tatlo ang 7 Sword Kings. Palaging natutulak pabalik, hindi man lang nakakuha ng kalamangan. Habang ang mga sundalo ng imperyo ay patuloy na dumadagsa sa entablado, tatlo ni Dan Qingshen ang pumipigil sa kanila. Ngunit wala sa kanila ang nakaasahang nagbago ng ganito ang tatlong matanda sa loob ng 100 taon. Labis silang nagulat at tumingin kay Zhu Fan na may liwanag sa mga mata. Kitang-kita may papel siya rito. Jingwei, parehong may Sword Kings ang dalawang panig, pero bakit mas malakas sila kaysa sa atin? Halos di na natin kaya. Pawis ni Bailey Jingshi. Kung bumagsak ang Sword Kings natin, kakaunti na lang ang paraan para harapin sila. Ngumisi si Bailey Jingwei, tumingin sa likod sa malayong kulog, may kislap sa mga mata. Rumble. Kumikislap ang kidlat sa ulap, kasabay ng mababang dagundong na parang ungol ng halimaw. Ang kalangitan sa malayo ay pumuti, doon nagtatago ang Diyos ng Sword Star Empire, si Bailey Yuchan. Kahit na ang pampublikong plaza ay nababaha ng digmaan at pagpatay, ang malalakas na pagsabog ay nagpabingi sa mga tao. Si Zhu Fan ay nakatayo pa rin sa entablado, nakatutok ang mga mata sa kulog at kidlat, kasama si Bailey Jingwei sa paghihintay. Sa isang halimaw na tutol, umatake si Dan Qingshen, at nagmistulang abo ang libo-libong eksperto sa harap niya. Sa tugtog ng zither, ginawang ulap ng Zither Sword King 7 Notes Obscure Sword ang kanyang mga kaaway. Nagbuhos ng alak si Wine Sword Immortal, naglunsad ng apoy na walang iniwan. Sama-samang nagtrabaho ang tatlo upang hadlangan ang walang katapusang pag-agos ng mga sundalo, seryoso ang mukha. Alam nila na nandoon si Zhu Fan, ngunit walang reklamo. Alam nilang hari laban sa hari, general laban sa general. Ang kalaban ng Dark Demon Lord ay hindi pa lumalapit. Rumble! Nagningas ang kulay lilang kidlat at dumiretso si Qiaoer sa harap ni Bailiyuyu. Nakaharang si Bailiyuyu, nagkaroon ng tabla. Tinitigan ng batang may kulay lilang buhok, pinatok ni Bailiyuyu. Saan ba galing ng batang ito? Sobrang lakas at napakabata pa. Iniisip ko pang pahinain siya para sa kanya. Ngayon malinaw, sobra akong nag-isip. Ang batang ito ay walang awang pumatay, kung papabayaan ko, mapapatay ako. Peste, hindi ba sinabi ng batang ito sa kanyang mga tao na pahinain ako? Nakalimutan na pala niya. Sis Yu. Tumawa ang batang babae, mapangakit, matagal na, pero malakas ka pa rin. Yuf! Tiningnan siya ng mahaba ni Bailiyuyu, at ikaw ay. Nakalimutan mo na ako. At nagkunwari kang ina ko noon pa. Qiaoer. Namangha si Bailiyuyu, mga matay nakabuka, lumaki ka na at napakalakas. Tulad ng tatay mo, hindi tao. Hindi naman talaga ako naging tao. Ngumisi si Qiaoer, Sis Yu, masaya tayo noon at itinuturing ka naming isa sa amin. Wala na ang imperyo, bakit hindi ka sumama sa amin? Tigilan mo na ang kalokohan, hindi pa rin babagsak ang imperyo. Uminit ang dugo ni Bailiyuyu, napangisi ngunit may pangamba at alinlangan. Siya ay anak ng Baili. Maaaring magtaksil ang iba, pero kung siya ay lilipat ng panig ng walang dahilan, mararamdaman niya ang hiya. Maaaring mahigpit ang patriarch sa kanya, pero hindi kailanman malupit. Paano siya magtaksil ng walang mabuting dahilan? Ngumiti si Qiaoer, sige, kung hindi ka pa nakapagdesisyon, hindi kita pipilitin. Kapag bumagsak ang imperyo, bakit hindi ka sumama sa amin? Hoy babae, gising ka. Napapalibutan ka ng ating mga hukbo. Alalahanin mo. Ito ba ang mga hukbo mo?
Pinaputol siya ni Kiao tumuturo. Tumingin si Baliyuyu at natanaw ang nakabugulat na tanawin, ano ang nangyayari. Lahat ng Sword Kings ng Baili ay nasa lupa, sugatan at durog. Hinawakan sila ng malamig na titig ni Murong Lee. Sa ilang minuto lang, nakamit ang labis na tagumpay. Nakanganga si Bailiyuyu. Bakit napakalakas ng mga tao ng Devil Palace? Sisyu, sa nakaraang 100 taon, bukod sa akin at kapatid na tumutulong sa ama bilang Dharma Kings, ang tatlong matatanda ay nanatili sa kanilang pag-iisa, pinag-aralan ang espada kasama si ama, at walang pakialam sa iba. Ipinikit ni Kiao ang ulo, isipin mo, anong uri ng tao sila? Araw-araw magkasama, sinusubukan ang kanilang espada at tinatanggap ang mga hula ng tatay, lumaki ang kanilang lakas. Mas malakas na sila kaysa sa isang Sword King. Pinili kitang kalaban ko para hindi masaktan ng mga matanda. Pinagaan ko na ang laban, hehehe. Napangisi si Baliyuyu, pinagaan mo. Siyempre, bakit sa tingin mo nakatayo ka pa rito? Sige na. Habang dumarampi ang pawis kay Bailiyuyu, naintindihan niya ang katotohanan, at parang tumanda siya sa isang iglap. Ang bago ay pumalit sa luma. Ang batang iyon pala ay pinagaan ako. Namangha ang Emperador Baili Jingshi, naupo nang walang malay sa kanyang trono. Tapos na ang lahat. Lahat ng Sword Kings. Tiningnan siya ni Baili Jingwei, humigpit ang kamao, hindi nagpakita ng pagsuko ang mga mata. Bam! Sa huling pagsabog, bumagsak si Shangguan Fion kasama ang iba pang Sword Kings ng imperyo. Lumapit sina Shangguan Fixiong at Murong Lee, tumingin sa kanila ng mataas. Tumawa si Ouyang Changqing, itinuturo si Baili Jingshan, ano na? Ngayon alam mo na kahit 100 taon ay hindi huli para sa paghihiganti, Lone Arm Sword King. Patayin mo na lang ako, hininga ni Baili Jingshan. Ngumisi si Ouyang Changqing. Tinitigan ni Shangguan Fixiong si Shangguan Fion, niloko mo ang angkan, tungkulin ko bilang nakatatanda na dalhin ka pabalik at parusahan. Wala akong sasabihin sa'yo. Pumikit si Shangguan Fion, kamay nakakalas, mukha sugatan at magulo. Pinagpatuloy ni Shangguan Fixiong, mga tao, iwan si Shangguan Fion sa akin. Ang iba ay mga bihag ng Devil Palace, gawin nyo ang gusto niyo. Tumango ang lahat. Sabog ng kulog habang papasok na sila mula sa malayo. Isang pulang kidlat ang dumaan at lumaganap ang marahas na puwersa sa battlefield. Tito ay. Nanginig sila sa pamilyar na presyon. Umiti si Baili Jingwei, tumawa, hahaha, sa wakas. Nandito na ang ating patron god. Zufan, tapos na ang Devil Palace. Hush! Lumipad ang kulay lilang liwanag, parang dragon na kidlat, pininturahan ang buong langit ng kulay lila. Nagsimula ang bagyo sa itaas, ipinapadala ang presyon nito sa lahat sa ibaba. Nakakaligtas pa ba ang Invincible Sword Bailiyuchan? Patriarch! Sumigaw si Murong Lee habang nagalak sa tagumpay si Bailiyuyon. Hanggat nandoon ang Patriarch, mabubuhay ang imperyo. Tumitig si Dan Qingshen sa liwanag na lila habang pinipigilan ang hukbo. Hindi nakita ang Invincible Sword sa loob ng 1 siglo, iniisip na patay na. Ngayon lumalabas siya. Masama ito, pero maraming tumingin kay Zufan, umaasa. Bam! Hindi inalintana ni Murong Lee ang lahat, sumugod sa liwanag na lila, Invincible Sword, pinakamahusay sa mundo. Pagkatapos ng 100 taon, bumalik ako upang hamunin ka matapos ang huling pagkatalo. Gayon din kami. Hindi pinansin ng iba pang mga nasugatang Sword Kings, sumunod sila kay Murong Lee sa langit. Ang kanilang uhaw sa labanan ay nagniningas. Sumama rin si Kiao, hindi pinigilan ni Bailiyuyu. Lahat ay nakatingin, tila hindi makapaniwala. Akala ba nila kayang talunin ng 7 ang Patriarch? Hindi nila iniisip ang panalo, labanan lang. Pero ano ang silbi ng labanan kung talo na? Nagsimulang maintindihan ng mga Sword Kings ang hiwaga ng lakas ng 7. Hush! Dumaan ang kulay lilang liwanag sa 7 at bumagsak sa gitna ng plaza, ipinapakita ang manipis na baluti, kapa, at matandang mukha. Nakatingin ang mga mata niya, matalim na parang punyal, ang pinakamalakas, ang Invincible Sword. Bang! Ang sumunod na mga kulog ay nagpatumba sa 7, nagdugo, humihikbi, at bumagsak sa sariling dugo. Hiu! Isang mabigat na katahimikan ang bumalot, tanging ang huni ng hangin ang ramdam habang iniihip ang puting buhok ng matanda. Walang sigaw, walang banggaan sa plaza. Pati ang grupo ni Dan Qingshen ay huminto.
Lahat ng matay nakatuon sa matanda, anyong parang Diyos, may matalim na mata at nakamamatay na aura. Isang saglit lang at bumagsak na sa lupa, sugatan, ang mga Dharma Kings at 2 emissaries. Tignan ang kapangyarihan ng Invincible Sword. Siya ang patunay na hindi kailanman babagsak ang Sword Star Empire. Punong-puno ng paggalang at pagsamba ang lahat ng sundalo ng imperyo. Samantalang ang iba ay nakakita sa kanya bilang halimaw. Napansin ni Ling Yuntian ang pagsisisi. Siguro nagbaliw ako noon para palampasin ang baliw na ito. Laging dumarating ang pagsisisi pagkatapos. Ha. Tumawa si Baili Jingwei, naglakad ng pasulong na mayabang, Steward Zhuo, talo ka. Hindi nakita ang Patriarch sa nakaraang 1 siglo, pero buhay pa siya. Hanggat nandoon siya, mananatili ang imperyo magpakailanman. Ikaw ang mamamatay ngayon, kasama ang lahat ng mga taksil. Nasayang ang iyong 100 taong plano. Roar! Sumigaw ang mga sundalo sa tuwa at galak. Ang pinakamalakas na simbolo ng imperyo ay ang kanilang Diyos, ang Invincible Sword. Maaaring mabagsak ang Sword Kings, pero hindi siya. Tumingin si Baliyuyu kay Zufan nang may pag-aalala, kamao nakakapit. Hindi niya alam kung paano nakaligtas si Zufan sa Patriarch noong nakaraan, ngunit ngayon nasa lupa ang kanyang 7 eksperto. Paano siya haharap sa matanda? Hindi pinansin ni Zufan ang kalituhan, pag-aalala, at tuwa ng tao, gumawa siya ng kilos. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa Invincible Sword. Prime Minister Baili, sinabi ko sa iyo na ang plano ko ay kontrolin ang bilis ng iyong kilos. At bakit, tatanungin mo? Haha, para makapaghanda ako at pumasok sa huling laban. Ngumiti si Zufan, kamay kumikislap na itim, lumabas ang madilim na espada na may 4 na kulay sa talim at tumutok kay Baili Yuchan. Panatilihing ligtas sila. Oo. Pinagtibay ng grupo ni Dan Qingshen ang kanilang lahat upang maprotektahan ang mga bihag. Ding! Sa unang pagkakataon, inilabas ni Baili Yuchan ang kanyang Thundering Divine Sword, naging kulay lila at sumugod kay Zufan. Nagtagpo ang itim at lila, nagbanggaan ang 2 espada sa marahas na palabas. Boom! Yumugyog ang lupa, umalingaw-ngaw ang kalangitan, kasabay ng malakas na hangin at buhawi ng alikabok. Agad na yumuko sina Baili Jingwei at ang emperador, dumikit ang ulo sa lupa, hinayaan ang nakamamatay na hangin na dumaan sa kanilang likuran, ngunit ramdam pa rin ang sakit. Ang mga sundalo, napasabog sa dugo at laman, nagdagdag ng madilim na pula sa karahasan. Mahigit sa 100,000 ang namatay sa sandaling iyon, nawala sa mundo, hindi alam kung ano ang tumama sa kanila. Ang alon ng lakas ay umabot ng 1,000 milya, winasak ang kabisera ng imperyo. Tumingin si Baili Jingwei matapos ang alon, nakita ang mga guho at alikabok sa dating marangyang kabisera. Ang mga natitirang maswerteng nakaligtas ay nagmamangha. Mommy, anong lakas iyon? Nilupig niya ang kabisera. Lahat ng nabuhay ay nanginginig sa takot at pagkabigla. Ngunit tumawa si Baili Jingwei, tingnan nyo. Ito ang kapangyarihan ng Patriarch. Zufan, wala kang silbi bago siya, parang langgam. Ang mga natakot na sundalo ay napalakas ang loob. Ito ang banal na lakas ng Patriarch. Isang espada lang sapat na patayin ang lahat ng kaaway. Panalo tayo. Kumilos si Baliyuyu, nakarinig kay Baliyuyu na tumatawa at nanginginig. Ang kanyang puso ay gulo, labis ang pag-aalala. Saan na ang batang iyon? Hindi siya patay. Pero sa lakas ng Patriarch. Nag-alala si Baliyuyu. Prime Minister Baili, napauna ka na. Natatakot si Baili Jingwei, tumingin sa entablado at sa ligtas na mga bihag. Tanging ang 3 tagaprotekta ang medyo maputla at umuubo ng dugo. Pinilit ni Zufan na tanggapin ang pinsalang natamo, ngunit sugatan pa rin sila. Huminga si Dan Qingshen, ganito ang kapangyarihan ng Invincible Sword, kaya't pinahihirapan tayo ng hindi man lang sinusubukan. Kung sinubukan nating saluhin yon, tiyak kaming mapapuksa. Nakakatakot ang matandang ito. Oo, sumang-ayon ang dalawa. Tumawa si Baili Jingwei, malinaw, walang makatatagal sa banal na lakas ng Patriarch. Akala mo kaya ni Zufan? Ha, nakakatawa. Hindi lang niya kinaya, panalo pa siya. Tinanggal ni Dan Qingshen ang dugo sa bibig, ngumiti, Prime Minister Baili, hindi mo ba napansin na sa loob ng 100 taon, nakialam kami sa imperyo, nilusob ang sariling bayan, pinahiya ng mundo, ngunit sa huli, tayo pa rin ang nagligtas. Tumingin si Baili Jingwei ng mabigat.
Ngumiti si Dan Qingshen at sumigaw dahil nakita namin ang pag-asa na talunin ang pinakamalakas. Iyon si Zufan. Tumango ang dalawa, puno ng paniniwala. Napangisi si Baili Jingwei, umikot ang ulo sa labanan. Hugh! Humipong hangin at inalis ang alikabok, lumitaw ang dalawang lalaki na nagtatagisan ng mga divine sword. Hawak ni Baili Yuqian ang Sundering Sword sa matandang kamay, nanginginig sa excitement. Ngumiti si Zufan, nakasuot ng puti habang haharap sa itim na demonic sword. Ang itim at puti ay nagbigay ng matinding contrast. Nagkiskisan ng espada, bumuga ng mga spark. Pantay ang dalawa. Impossible. Naitaboy niya ang hampas ng Patriarch. Sumigaw si Baili Jingwei, hindi makapaniwala, walang makakatagal sa hampas ng Patriarch, walang sinuman. Lahat ay namangha, pati ang Sword Kings at sundalo. Tanging grupo ni Dan Qingshen ang ngumiti. Alam naming ang bata ang wakas ng Invincible Sword. Ramdam ko ito noong nakipaglaban kami. Mapapahulog ang imperyo sa kanyang mga kamay. Zufan, tapusin mo siya, maging rurok ng mundo. Kumikibo ang mga tenga ni Zufan, ngumiti ng malawak. Nagningas ang kilin arm ng pula habang pinapalakas ni Zufan ang espada, at nagsimulang umatras ang itim na espada laban sa lila. Pinipigilan ni Invincible Sword ang Sundering Sword, unti-unting umatras, ugat sa kamay na nanginginig, ngunit hindi makayanan ang presyon. Ngipin-ngipin, nakatingin kay Zufan, puno ng kagustuhang makipaglaban. 10,000 taon, iyan ang haba ng paghihintay ko sa karapat-dapat na kalaban. Ang labang ito, ang rurok na labanan, ay sa akin. Ha ha ha. Tumawa si Baili Yuqian ng may tuwa, Zufan. Bam! Sumigaw si Baili Yuqian habang ibinubuhos ang buong lakas. Nagningning ang kanang braso ni Zufan ng pula, iniikot ang espada at parehong umatras ang dalawa. Umatras si Zufan ng 20 hakbang, gayon din si Baili Yuqian. Pagkatapos, muling naglaban sa gitna. Namangha ang mga nanonood, higit sa lahat si Baili Jingwei, hindi posible. Hindi niya kayang makipagsabayan sa Patriarch. Paano siya nagkaroon ng ganitong lakas? Tignan niyo. Tinapik ni Baili Jingshi ang kanyang balikat, itinuturo ang kalangitan. Nanlumo si Baili Jingwei, nakanganga. Napansin din ng iba at nakatingin ng walang muwang. Tumingin sina Baliyuyu at Dan Qingshen sa eksenang parabang panaginip, walang saysay sa normal na pag-unawa. Hinati ng dalawa ang kalangitan ng tuluyan. Isang ibon ang lumapit sa hati, at nang lumipad ito sa ilalim, naputol ang ulo nito. Isang tao ang gumawa niyon, isang tao ang humati sa kalangitan. Hindi ito pwedeng mangyari. Pagtutok sa linya ng hati, doon nagtatagpo ang dalawa. Pinagbuhusan nila ang lahat ng kanilang lakas, at kahit walang umatras, tumagos sa kalangitan ang enerhiya ng espada. Lalo silang tiningnan ng mga nanonood bilang halimaw. Hanggang saan na kaya ang kanilang landas sa espada upang hatiin ang langit? Hirap silang lumunok, puno ng takot. Hindi ito kayang gawin ng normal na tao. Hindi pinansin ni Baili Yuqian ang mga nakatitig, umiti, hahaha, mahusay na nakaligtas ka at nakipagtagpo sa akin. Ayusin natin ang pangako natin mula sa nakaraang daang taon. Ang panalo ay pupunta sa Devil Mountain, aabot sa bagong rurok. Ang talo naman ay magiging hakbang, na iiwan sa lugar na ito. Hush! Iwinagayway ni Zufan ang demonic sword, malamig ang aura, diyan ako narito, upang bumalik bilang pinakamahusay sa mortal na mundo at hamunin ang mga mas mataas na nilalang. Ginawa rin ni Baili Yuqian ang pareho, sigaw, magaling, pero ako ang aabot habang ikaw ang magpapalakas sa akin sa laban na ito. Ako ang mananalo. Tumawa si Baili Yuqian, puno ng uhaw sa laban. Ngumiti si Zufan, nagningas ang aura. Namangha ang mga Sword Kings ng imperyo, naaalala ang sinabi ni Murong Li. Hindi para sa Sword Star Empire narito ang Patriarch, kundi upang sagutin ang hamon. Pinagtrabahuan ni Zufan na wasakin ang imperyo at pag-isahin ang mga lupa, ngunit sa harap ng Patriarch, isinantabi niya ang kapalaran ng imperyo, nakipaglaban para sa laban mismo. Ito ang mundo ng malalakas, hindi na dumihan ng karaniwan. Nakita nila ito sa ibang pananaw. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Murong Li na iba tayo sa Patriarch. Patunay ito. Hugh! Isang hangin ang dumaan, dinadala ang isang sirang dahon, nagpalutang sa pagitan nila, simula ng kanilang ikalawang banggaan. Ngunit sa pagkakataong ito, naging parang espiritu ang dalawa, naglalaho at muling sumisilip habang tumatama.
Makapalang hangin ng enerhiya, tila nakabalot sa kanila. Isang sa mundo, naabot din ng bata ang estadong ito. Sigaw ni Bailey yun. Nang patayin ng Invincible Sword ang siyam level spiritual beast, ipinalabas ang parehong epekto. Akala niya patriarch lamang ang makakamit nito, ngunit ngayon, 100 taon matapos, naabot ni Zufan. Ang batang ito ay halimaw, hindi matutumbasan kahit ng patriarch. Bang! Nagtagpo ang Divine Swords, tanging sandali lamang na malinaw ang kanilang mga katawan. Pagkatapos, naglaban kaliwa at kanan, saan man, walang tigil ang kalansing ng metal, tila hinahati ang hangin. Namangha ang mga nanonood. Ang antas ng kakayahan ay lampas sa pangunawa, kahit sa Sword King. Hindi nila masundan ang galaw. Naiintindihan na nila ang kaibahan ng Sword King at Invincible Sword. Hindi lang kapangyarihan, kundi pati pangunawa. Ngunit sapat si Zufan sa parehong aspeto upang sabayan ang Invincible Sword sa bawat kilos. Bang! Habang nagtatagisan, ang iba pang tao ay hindi makasundan kahit isang anino, tanging tunog ng pagsabog at napuputol na hangin ang naririnig. Nag-alala sila, pawis na dumadaloy. Hindi ito kasing ganap ng unang banggaan, ngunit nakakatakot pa rin sa antas nila. Walang nakakaalam kung saan muling magtatagpo ang dalawa, ang panganib ay nakabitin sa kanila parang kamatayan. Pati mga Sword Kings ay walang magawa, nanginginig sa bawat banggaan. Pinahid ng grupo ni Dan Kingshen ang kanilang noo sa tunog ng pagbiyak, alam nilang totoo itong nangyayari sa paligid. Ang dalawang makapangyarihan ay naglakad sa pinakamalayong landas upang maabot ang dao, na walang mahina ang makaramdam ng ginagawa nila. Hush! Biglang lumitaw ang dalawa, nagtagpo ang mga mata at nagtawanan sa nabiyak na hangin. Magaling, hindi ko inasahan na ang batang ito ay may ganitong lalim sa dao. Pareho tayong naglalakad sa landas na ito, ang ating pandama lampas sa pangunawa ng tao. Walang panalo sa aspetong ito, kaya huminto na tayo. Sigaw ni Bailey Yutian, huminga ng ginhawa ang lahat, ngunit hindi pa, subukan natin ngayon ang pangunawa sa espada. Tignan natin kung ang Sundering Sword Art ko at ang pag-unawa mo sa espada ay maihahambing. Giniling ni Bailey Yutian, kumulog ang kalangitan ng lila, kumakalampag sa paligid. Itinuro ang Sundering Sword sa kalangitan, dumaloy ang kidlat, nagpalabas ng nakamamatay na lakas na nilamon ang mundo sa paligid, mga sword wave na lumipad sa lahat ng direksyon, isang bagyo ng enerhiya ng espada. Humph, ang Sundering Sword Art ko ay isa sa pagkawasak. Lahat ay mabubuwal, magiging abo. Walang makakapigil sa aking espada. Oh! Dahil ikaw ay nag-aral ng pagkawasak, ako ay nag-aral ng pagsalansang. Ngumiti si Zufan, kumalat ang dilim sa mga bitak ng mundo, hinalo sa mga bitak sa langit, nilamon ang lahat sa kumpletong kailaliman. Ngayon, kamangha-mangha ang langit. Isang paniglila, ang isa itim na malaabismo. Nang umarangkada ang mga ugong, nanginginig ang tao sa takot, iniisip ang mga mabagsik na nilalang na maaaring sumugod mula sa dilim. Sa ibang pananaw, pantay ang kontrol ng dalawa sa enerhiya ng mundo, bawat isa ay naghati ng kalangitan para sa sarili. Hindi pa nangyari ito sa kasaysayan ng limang lupa, na may sinumang makakontrol ang kahit anong bahagi ng langit laban sa Invincible Sword. Namula ang mukha ng mga nanonood, nanginginig ang mga Sword Kings. Gamitin ang espada upang makipagtalo, nangangahulugang pinapagana ang enerhiya ng mundo, ginagawang larangan ng digmaan ang buong mundo. Lahat ay masisira. At ito ay sa pagitan ng Invincible Sword at ni Zufan. Ang Sundering Sword ng Invincible Sword ay ganap na nakakasira, sinisira ang lahat. Ang kapangyarihan ni Zufan ay hindi pa lubusang alam. Sa sandaling nagsimula silang magsanib puwersa, walang Sword King ang tiyak na makakaligtas. Lumubog ang puso ng mga tao, buntong hininga ang naririnig. Mas mabuti sana kung ginawa nyo na lang gaya ng unang laban. Kahit hindi namin nakita, mas mataas ang tsansa naming mabuhay. Ngayon nakikita namin, ngunit saan kami tatago kung sakaling masakop kami ng saklaw? Nalugmok ang mga manonood sa takot sa kanilang kapalaran. Rumble! Muling umatras ang dalawang mandirigma, mga purple sword wave ang bumagsak, tanging alikabok ang naiwan. Patay ang mga malas na sundalo bago pa man makasigaw. Walang awa si Bailey Yutian kahit sa kanyang mga kababayan. Patuloy niyang pinutol gamit ang Sundering Sword, naglalabas ng higit pang sword waves kay Zufan's Black Lily. Zufan, tanggapin ito. Star-severing sword, pagwawakas ng bayani. Hush! Mula sa lahat ng direksyon ay narinig ang matinding ugong,
kasabay ng malakas na dagundong ng kidlat habang walang bilang na mga Thunderblade ang tumama sa itim na dominyon ni Zufan at winasak ito. Nawalan ng kalahati ng kanyang teritoryo sa kalangitan si Zufan dahil sa pagbaha ng atake, habang ang mga sundalo ng imperyo ay nagdusa rin ng mabigat na casualties, namatay ng dosena. Hindi ito pinansin ni Baili Jingwei, ang mahalaga sa kanya ay ang Patriarch ang nangunguna. Nakatuon ang Genesis stage sa kontrol ng kapangyarihan ng mundo. Unti-unti nang nawawala ang kontrol ni Zufan, kaya siya ay nasa disadvantage. Ang Patriarch ay nakakauna. Nagkunot ang noo ng grupo ni Dan Qingshen sa pangamba. Sa laban sa Genesis stage, kapag nawala ang kalangitan, parang nawalan ka ng sandata. Hindi na apektuhan si Zufan. Lumutang siya sa gitna ng kadiliman na may mapanuksong ngiti. Ang demonic sword sa kanyang kamay, na pinapawi ng kadiliman, ay may asul na linya na nagliliwanag ng malamig at malalim na glow. Hush! Gumuhit siya ng makinang na arko sa kalangitan, yumanig ang langit habang ang di makatwirang kapangyarihan ay nagmumula sa kadiliman. Ang mga Thunderblade ay patuloy na umatake, ngunit sa pagkakataong ito ay huminto sandali, bago bumagsak na parang bato. Ang walang humpay na pag-atake ay bumagal hanggang sa huminto, at pinahintulutan ang kadiliman na lunukin ang mga ito. Anong nangyayari? Pinanood ni Baili Jingwei habang sinasalakay ng kadiliman ang kidlat na kalangitan, hindi nakakaintindi, parang shower ng meteoro ang strike ng Patriarch, pinalala ang kalagayan ng kalaban. Wala ni isa ang makatatanggol kahit sa isang 10 bahagi ng mga strike. Bakit huminto ang mga blade? Ganoon din ang marami pang nakatingin naguguluhan. Tanging si Ouyang Lingshan, sugatan, ang nakatayo at nakangisi, si Zufan ay isang tunay na henyo, ang pagkakaintindi ko sa Heaven Sealing Sword sa nakaraang 1000 taon ay wala sa kabila ng kanyang 100 taon ng pag-aaral. Heaven Sealing Sword. Kumikit si Baili Yutian kay Zufan, napansin ang totoo, sa kananlait, magaling, gusto kong matutunan ang bawat isa sa 5 Divine Sword Arts. Ngunit wala pa akong nakitang sinuman sa mundo na master ang 4 at nakikipaglaban sa akin gamit ito. Ngayon ginamit mo ang Heaven Sealing Sword Art, hinarang ang Star Severing Swords ko. Binuksan mo ang aking mga mata. Sayang lang na nawala sa iyo ang higit kalahati ng kontrol at napunta ka sa disadvantage sa enerhiya ng mundo. Matatanggap mo kaya ang susunod kong strike? Ha ha ha. Sumigaw ang Invincible Sword, ipinapadala ang nakamamatay na aura sa pamamagitan ng Divine Sword. Kasabay nito, nagtipon ang kidlat sa Sundering Sword, kasing ningning ng araw. Sumigaw ang Invincible Sword, Zufan, ang strike na ito ay makakahiwalay sa langit. Matatanggap mo kaya ang ganitong walang kapantay na hiwa? Hush! Kasunod ng pagputok ng kidlat, isang purple sword wave ang tumama kay Zufan. Maliban sa ilang kadiliman at ang huminto ng Thunderblade, lahat ay winasak. Ang puwersang nagkakalas ay tumungo kay Zufan, nais siyang burahin mula sa mundong ito. Ang Heaven Sealing Sword Art ay marunong lamang mag-seal. Mas malakas ang skill, mas madaling malampasan ito. Ngayon ay ginamit na ni Baili Yutian ang isang strike upang hiwalayin ang langit gamit ang ganap na kapangyarihan upang basagin ang seal. Kailangan ng mas maraming puwersa upang ang banayad na Heaven Sealing Sword Art ay masil ang ganito. Huminga si Dan Qingshen ng malalim at wala si Zufan sa taas ng matanda. Nawalan na rin siya ng halos lahat ng kalangitan kaya nasa disadvantage. Wala siyang paraan upang makabawi sa brutal na Sundering Sword Art ng matanda. Umisi si Baili Jingwei sa mga salitang iyon. Ngayon mamamatay ang batang ito. Walang takot na hinarap ni Zufan ang paparating na nakamamatay na blow, iniikot ang demonic sword sa hangin, ang asul na linya nito ay kumikislap ng banayad. Hush! Umiikot ang madilim na langit, nagtuon sa espada, sumiklab ng kapangyarihan. Ang makapal na itim na enerhiya ay nagdala ng libu-libong nakasil na Thunderblade sa demonic sword, pinalakas ang kapangyarihan nito. Napanganga si Dan Qingshen sa gulat, nakalimutan ko. Hindi lang niya ginamit ang Heaven Sealing Sword Art, kundi pati Vaulting Sword Art maaaring kakaunti ang enerhiya niya sa mundo, ngunit ang sword ng matanda na nasil niya ay ngayon nasa kanyang kontrol. Pinaghalo ng Vaulting Sword Art ang yin at yang, isang mixed art gamit ang kapangyarihan ng iba, kaya ni Zufan sa bayan ang matanda. Pero banaed rin ang Vaulting Sword Art, baka hindi sapat upang talunin ang brutal na Sundering Sword Art. Umaakyat sa langit gamit ang espada. Tumayo si Shangguan Fixyong at tumingala, ngumingiti, kapatid Aoyang,
akala mo ba na ang apat na pinakamalakas na sword arts ay magsasama sa isang tao? Hahaha, hindi ko inakala kahit na makilala ang maliit na halimaw. Para sa isang tao na may ganitong pagkaunawa na makakaintindi ng apat sa pinakamalakas na sword arts. Lalo na ang soaring sword art, para bang ginawa ito para sa kanya. Hindi ko inakalang maipapamalas ng soaring sword art ang ganitong lakas sa kamay ng isang tao. Tumango si Ouyang Lingshan, tinanaw ang nagliliyab na mata ni Shangguan Fixyong, at mumiti ng may pag-asa habang bumalik sa pansin sa laban. Ang soaring sword art ay ginawa para sa bata. Maaaring walang ibang tao na magagamit ito ng ganito. Rumble. Winawasak ng purple sword wave ng invincible sword ang lahat sa kanyang daraanan, hindi mapigilan. Lumingon si Zufan, umisi, at nagningning ang kanyang kilin sa pula. Ang kakaiba, ang red line ng demonic sword ay kumikislap rin, kaakibat ng kanang braso ni Zufan. Soaring sword, pagwawasak sa langit. Papunta sa kanya ang purple sword wave, sinunog ang karamihan ng kanyang black domain, ngunit hindi nawala ang kalmadong postura ni Zufan. Pinagkakapan ang hawak at hinatak ang espada na nagliliwanag ng nakakasilaw na pula. Hush! Isang pulang alon ang tumama sa purple wave. Boom! Ilang segundo matapos ang deadlock, naglaho ang purple lightning sword wave. Dong! Namangha ang lahat. Natalo ang pinakamalakas na strike ng Patriarch ng ganun lang. Paano? Naugtas din ang invincible sword, sigurado sa tuktok ng sundering sword art niya, na hindi kayang talunin ang soaring sword art. Bago pa man niya maunawaan, dumaan ang pulang alon sa thunderclouds at winasak ang lahat ng kanyang paningin. Nagulat siya, hindi lang nawasak ang kanyang espada, kundi nakatama rin si Zufan. Hindi pwede. Hindi niya pwedeng sirain ang strike ko at umatake pa. Hindi makapaniwala si Bai Liutian, ngunit dumating ang realidad. Pinagbunot niya ang ngipin at pinalo ang espada. Una sa lahat, depensa. Bam! Ngunit lampas pa sa kanyang prediksyon ang depensa. Itinulak ng pulang alon ang sundering sword kahit ginamit niya ang lahat. Pinindot nito, kasama ang espada, sa kanyang chest armor, at patuloy siyang itinutulak pabalik. Lubos na gulat, pinuwersa niyang gamitin ang lahat sa braso, at pinabayaan ang pulang alon na dumaan sa sundering sword at pumasok sa kalangitan. Boom! Nagkaroon ng malaking butas ang thunderstorm sa itaas, may kumukutitap na purple lightning sa gilid, hindi maayos. Parang may puwersang sumira sa koneksyon ni Bai Liutian sa mundo. Nakanganga ang lahat, kabilang si Bai Liutian. Tumingin sa malayo kay Zufan, sa pulang ningning ng braso at demonic sword, at sa unang pagkakataon, naramdaman ng pinakamagaling sa lahat ang takot sa isang tao. Higpitan niya ang hawak sa espada reflexively. Hindi pwede ito. Nanginginig ang mukha ni Bai Jingwei habang siya'y natitinag, na pushback ang Patriarch. Hindi pwede. Naguluhan at namangharin ang iba. Nagpakita ng palatandaan ng pagkatalo ang invincible sword. Ito ay hindi pa nangyari noon kailanman. Si Emperor Bai Jingshi ay parang walang lakas, bumagsak sa lupa sa gulat. Kung mabibigo ang Patriarch, ang imperyong tumagal ng libo-libong taon ay babagsak. Naniniwala si Dan Qingshen na kaya ni Zufan, ngunit makita itong naganap ay ibang karanasan. Ang kapangyarihan niya ay lampas sa lahat ng kanilang nalalaman, at nakaligtas lamang ang matandang halimaw dahil ang Sundering Sword ang tumanggap ng pinakamalakas na hampas. Ang pagkaintindi ng maliit na halimaw sa Soaring Sword Art ay sadyang labis. Hawak ng pamilyang Shangguan ang parehong espada ng mga siglo, ngunit wala sa kanila ang kayang ipakita kung ano ang kaya ng bata sa loob ng 100 taon. Nanginginig ang lalamunan ni Shangguan Fion. Ang Soaring Sword Art kaya pala nito. Bakit hindi ko napansin noon? Tanging si Batang Sanzi ang nakatayo ng matuwid, tinitingnan ang kanang kamay ni Zufan habang pinapahid ang dugo sa bibig. Ang pagkaintindi ni Zufan sa Soaring Sword Art ay mula sa kanyang pagmamasid at malalim na pagkaunawa sa kapangyarihan ng Soaring Kilin. Sa paggamit ng Kilin Arm para ilabas ang Soaring Sword Art, nadoble ang lakas ng espada. Lumampas pa ito sa kaya ng matanda kahit gamit ang tuktok na Sundering Sword Art. Nangungutya ang lahat sa labanan. Ang Invincible Sword ay naging seryoso sa unang pagkakataon, hinarap ang kanyang pinakamalakas na kalaban, may malamig na kislap sa mga mata. Crack! Narinig niya ang pagputok at nanginginig ang puso ni Bai Liutian. Nakita niyang may bitak sa kanyang armor sa dibdib mula sa strike ng Soaring Sword. Kapalaran.
Bumuntong hininga si Bai Liuqian. Sana natapos ko na ang hamon na ito gamit ang aking nakaraang sarili mula sa 100 taon na ang nakalipas at maabot ang ruok ng may dignidad. Ngunit sobra siyang malakas. Kailangan kong ibuhos lahat para sa kahit kaunting tsansa na masilayan ang bagong mundo. Umisi si Bai Liuqian kay Zufan, puno ng apoy sa mga mata. Zufan, halika, tapusin natin ang peak showdown. Malugod. Ipinihit ni Zufan ang demonic sword at sumagot. Nagningning ang dalawa ng pula, gamit ang kanyang kapangyarihan upang magsagawa ng isa pang malupit na soaring sword wave kay Bai Liuqian. Hindi na magtatanggol ang invincible sword, ngunit iwasan na lamang, gamit ang sundering sword bilang pananggalang. Dumaan ang soaring sword wave, sumalpok sa sundering sword, ngunit sapat na ang lakas nito upang itulak ang bitak na chest plate at palawakin ang pinsala. Ang soaring sword art ay nakakatakot talaga, taglay ang napakalakas na aura. Ngunit malapit na ang oras. Bumaling muli ang invincible sword kay Zufan pagkatapos makaiwas, ngunit nakita siyang diretsyo sa kanyang buhay sa likod ng sword wave. Hahaha, pinakamalakas ang soaring sword art, ngunit hindi sapat upang pabagsakin ka. Kailangan kong gawin ito ng personal. Bam! Nagningning ng pula si Zufan at umatake. Tumugon ang invincible sword upang ipagtanggol gamit ang espada, nagresulta sa malakas na klang sa banggaan ng espada. Ngunit sa lakas ni Zufan, napasuko ang invincible sword, na itulak ng demonic sword ang sundering sword at ang kanyang dibdib. Crack! Dumarami ang bitak sa armor ng invincible sword, mabilis at laganap, natatakpan ng itim na ugat, handang mabuwal. Nagngingit-ngit ang ngipin ng invincible sword at tumingin sa kabataan na isang talampakan lang ang layo, walang takot. Pinuwersa ang katawan, sumigaw at itinutulak pabalik si Zufan. Batang ito, naglakas loob ka bang lumapit sa akin? Kakaloka. Thunderstorm. Sumigaw ang invincible sword at iwinagayway ang sundering sword, pinapabuhos ang libu-libong thunder swords mula sa lahat ng direksyon kay Zufan. Nasa teritoryo ng kalaban si Zufan, hawak ang kapangyarihan ng mundo sa kabilang panig. Hindi na niya magagamit ang Heaven Sealing Sword Art upang iseal ang mga strike. Sa Genesis Stage Fight, bawat isa ay may sariling domain, at ang paglusob sa teritoryo ng iba ay katumbas ng pagbuwag ng sariling bentahe, sobrang delikado. Wala ni isa ang gagawa nito nang hindi tiyak ang panalo. Inilagay ni Zufan ang sarili sa labis na panganib upang harapin si Bai Liuqian ng malapitan, ngunit nalaman niyang hindi napatay ang kalaban, at nakaranas ng retaliatory strike. Ngayon, siya ang nasa panganib. Mulit ang pag-asa sa panig ni Bai Lijingwei. Tahimik si Zufan, kumikislap ang golden line ng demonic sword at naglalabas ng naglalagablab na init. Decimating sword art, decimating heaven. Hush! Inilipad niya sa kalangitan, nagpapadala ng naglalagablab na alon sa lahat ng direksyon. Sa ilang sandali, nabuo ang golden flames sa kalangitan, at makakapal na firewalls ang pumigil sa kanyang kapaligiran. Tumama ang purple lightning waves sa flame walls, pumapasok sa wala. Ang decimating sword art ay kahawig ng sundering sword art, parehong nakatuon sa raw power. Ngunit ang kaibahan ay sa decimating sword art may kaunting flexibility, matigas, ngunit hindi brutal. Ginamit ang trait na ito, napabagsak ang lakas ng mga paparating na alon. Hush! Na-isolate mula sa kalangitan ang invincible sword. Tinanggal ni Zufan ang parehong ugnayan nila sa world power, at muling lumitaw sa harap ni Bai Liuqian. Nagliliyab ang braso at ginagamit ang soaring sword art upang hiwain ang ulo ng kalaban. Lumabas ang scarlet glow mula sa talim, pinilit si Bai Liuqian na magningit-ngit at ipagtanggol gamit ang espada. Sa ganitong lapit, lalong nakapanghihina ang sword wave. Wala nang paraan ang invincible sword na maiwasan ito, na i-push ang divine sword sa dibdib at malapit sa puso. Walang lakas ang makakatulong. Nawalang piraso-piraso ang bitak na armor ng invincible sword, pumasok ang soaring sword power sa kanyang puso, umubo siya ng 3 pulang bibig na dugo. Tumama siya sa lupa na parang meteor, nagdulot ng ulap ng alikabok at bituka, pinukpok ang daan-daang libong sundalo ng imperyo. Mabilis na nakaiwas ang grupo ni Bai Lijingwei sa shockwave, at ang grupo ni Dan Qingshen ay nag-ingat sa mga preso. Nang humupa ang alikabok, lumutang si Zufan sa itaas, ngunit ang purple tinged ay wala na. Patunay ito na natalo ang invincible sword, o mas mabuti, ang tao mismo ay. Nanginginig ang mata ni Bai Lijingwei, nakatingin sa crater na kasing laki ng 12 milya,
Paano pwede na lang talo ang Patriarch? Patay na si Bailiuchan, panalo tayo. Dahil wala ng kidlat sa langit, huminga ng malalim at sumigaw si Zither Sword King sa tuwa. Napakalakas ng soaring sword art ni Zufan. Hindi kaya ng kahit ang invincible sword ito, kung may kaunting lakas pa, mananatili sana ang purple lightning sa langit. Nagdiwang din ang Devil Palace at mga preso mula sa 4 na lupain. Akala mo na makikita ng dakilang invincible sword ang araw na ito. Tanging ang Bali Sword Kings at mga sundalo ng imperyo ang bumagsak sa lupa, na mangha. Hindi pwede na natalo ang Patriarch. Ano man ang kanilang kagustuhan, wala na ang purple at bumagsak ang imperyo. Knockdown mula sa pedestal ang bansang tila invincible, kasama ang kanilang Diyos. Habang ang ilan ay nagalak, may ilan ding nagdalamhati. Kasabay ng masidhing tuwa ay may kalungkutan at pangungulila. Patuloy na nakatitig si Zufan sa crater. Malakas ang espada, pero sapat lamang para saktan ang matanda, hindi patayin. Umalinggaw ang kulog at muling kumalat ang purple lightning sa langit. Dumating ang mas makapangyarihang puwersa, pinipigil ang paghinga ng lahat ng nakatingin. May matandang tinig mula sa crater, hindi ko inakalang aabot sa ganito. Ngunit ngayon, Zufan. Nanginginig ang lahat sa takot na dulot ng pamilyar na tinig. Binaril nila ang kanilang mga stiff na ulo sa crater. May ilan na nagpakita ng kawalan ng pag-asa at ang iba na may kasabikan. Buhay pa ang imperyo. Rumble. Muling lumitaw ang purple lightning at ang buong langit ay naging kulay purple, walang bakas ng dilim. Pati ang hangin ay naging elektrisado habang ang kidlat ay gumapang sa lahat ng direksyon. Sandali lamang, napaligiran si Zufan ng mga purple glow na mula sa lahat ng sulok. Ano itong nangyayari? Tumalon sa kanyang dibdib ang takot ni Dan Qingshen. Tinitingnan ang kumikislap na kidlat na isang talampakan lang ang layo sa kanyang basa na ulo. Ito ay hindi world power, kaya bakit parang ang buong mundo ay kontrolado ng matanda? Isang kidlat ang sumiklab sa tabi niya at itinapon siya ng 24 na metro palayo. Namula ang kanyang mukha habang umuubo ng dugo. Natutunan ng iba sa matinding paraan kung paano pumatok ang kidlat anumang oras at pumutok ang takot sa kanilang mga puso. Ano ba ito? Malinaw na hindi tayo nasa teritoryo ng matanda, pero bakit lumilitaw ito sa paligid natin? Hindi pwede para sa isang Genesis stage expert na kontrolin ang ganitong lawak. Parang ang mundo ay nasa kanyang kamay at tayo'y bilanggo, handang patayin sa kahit maliit na pagkagalit. Kakilakilabot. Si Zither Sword King at Ling Yunqian ay tumingin sa paligid ng purple lightning, pawis ang lahat. Tumawa si Baili Jingwei at nagkop ng kamay, hindi matatalo ang Patriarch. Hanggat narito ang Patriarch, hindi kailanman babagsak ang imperyo, hahaha. Hindi matatalo ang Patriarch. Hindi matatalo ang Patriarch. Sumigaw ang mga sundalo na parang mga fanatiko, iniangat ang kamao sa hangin. Ang iba ay nanatiling malungkot, parang pumasok sa impyerno. Alam nila na malakas si Bailiutian, ngunit ngayon, ang lakas ay hindi sapat na paglalarawan. Lampas ito sa pagkaunawa ng tao. Habang sumasayaw ang kidlat sa paligid, handang patayin sila anumang oras. Ang dating tuwa sa panalo ay napalitan ng matinding pangungulila. Parang mga daga silang nakulong sa hawla ng matanda, pinaglalaruan niya ayon sa nais. Tumigil na siyang maging tao, naging isang buhay na Diyos. Sino ang makakatapang sa isang Diyos? Tumingin sila kay Zufan sa kalangitan, may bahagyang pag-asa. Tanging isang demonyo ang kayang lumaban sa isang Diyos, ang kabaligtaran nito. Tanging si Zufan, isang demonyo, ang may lakas upang gawin ito. Nagningas ang pag-asa sa kanilang mga mata habang tumingin sa lalaki sa kalangitan. Sa tunog ng pagbagsak at pagsiklab ng kidlat, lumutang mula sa crater ang matigas na katawan ng invincible sword. Nababalutan siya ng kidlat, parang Diyos ng kulog. Wala na ang kanyang armor, may dugo sa bibig, ngunit matalim ang mga mata at sumabog ang aura. Tumawa ang panig ni Baili Jingwei, hindi matatalo ang Patriarch. Zufan, ang mga mortal na ito ay walang alam, ngunit hindi ikaw. Hindi pinansin ang fanatical joy sa ibaba, nakatingin si Bailiutian kay Zufan na may ngiti. Tumango si Zufan, sa itaas ng Genesis ay ang Spirit King stage, na may kontrol sa hangin sa paligid. Ang isang Genesis stage expert ay kumokontrol lamang sa kapangyarihan upang palakasin ang sarili sa labanan. Ang isang Spirit King ay parang border official, kontrolado ang buong espasyo. Bawat sulok ay napupuno ng kanyang kapangyarihan, kaya maaari niyang gawin ang anumang nais. Iyan ang Spirit King.
Alam kong hindi ka tulad ng mga mortal at alam mo ang higit sa amin. Tumawa si Ba Iliuchan, Zufan, noong sinabi mo sa akin na mayroong higit sa Genesis stage, nagduda ako. Kahit nakita kita laban sa Sea Demon, may pagdududa pa rin. Ngunit nang umangat ako at maramdaman ang lahat ng kapangyarihan na sinabi mo, napagtanto kong hindi ka nagsinungaling. Totoo ang mortality sa spiritual, imperial, saintly at sovereignty. Totoo ang Devil Mountain. Kaya hindi ko na mapigilan na makita ang lahat sa sarili ko. Ilang araw lang matapos akong umangat, naramdaman kong ang katawan ko ay lumiwanag, parang may humihila sa akin palayo. Ano ang humahadlang sa'yo? Bumuntong hininga si Naling Yuntian at iba pa, nag-iisip sa kanilang isipan. Nag-pause si Zufan sa pag-isip. Paglampas sa Genesis, hindi ka na pwedeng manatili sa mortal domain. Kaya walang nakalampas sa mortal stages sa mortal domain, lahat ay umalis. Ngunit saan sila pumunta? Bakit hindi ko pa narinig ang tungkol sa kanila? Nagmuni-muni si Zufan at mumisi si Ba Iliuchan, sa kasalukuyan, pwede ko nang umalis at makita ang bagong mundo. Ngunit naalala ko ang ipinangakong labanan natin. Hindi ko alam ang iyong kapalaran, ngunit naghintay pa rin ako. Sinabi rin sa akin ni Jingwei na magbabago na ang imperyo. Pinagawa ko sa refiner ang 11 grade spiritual armor upang pigilan ang aking cultivation bago ako mapilitang umalis. Ngunit dinala ako ng kapalaran sa iyo. Kaya pwede akong lumaban ng buong puso at tapusin ito sa iyo, hahaha. Bakit hindi ka lumabas ng buo kanina? Tinukso ni Zufan, akala mo Genesis stage ay sapat na para mapagsamantalahan ako, baka? Tumango si Ba Iliuchan, Zufan, alam mo ang tungkol sa Spirit King stage at dapat alam mo ang lakas nito. Lumaban bilang ako ay parang sinasaktan ka habang tinatanggal ang saya sa laban. Ngunit hindi ko inasahan na lampas ka pa sa level na ito matapos ang 100 taon. Ang espada na iyon ay nagdurugo sa nakaraang ako. Sayang, nasira ang 11 grade spiritual armor at bumuhos ang aking kapangyarihan. Sa loob ng 2 oras, mapipilitang umalis ni. Tumingin si Ba Iliuchan sa malawak na kalangitan. Sa labas ng palaging kidlat, may kumikislap na liwanag na lumalaki habang bumababa, parang tunel para sa kanyang pag-akyat at iwan ang mundong ito. Gusto ko pang makipaglaban sa iyo ng todo. Sayang, nauubos na ang oras ko at ubos na rin ang iyong kapangyarihan. Bilang kapwa mandirigma, ako mismo ang magpapadala sa iyo bilang paggalang. Huminga ng malalim si Ba Iliuchan at itinaas ang kamay. Tumimbang ang hangin at nag-focus ang kidlat kay Zufan, ikinararangal kong tuparin ang iyong huling hiling. Boom! Ipinutok ni Zufan ang demonic sword, nagpapalibot ng golden flames upang sirain ang kidlat, masyado kang mabait, invincible sword, ngunit akin dapat iyon. Sisiguraduhin kong kukunin ang iyong ulo bago ka tawagin palayo. Hayaan mo akong tuparin ang kahit anumang huling hiling mo. Hahaha, Zufan, talagang kakaiba ka. Akala mo ba may tsansa ka? Tinukso ni Ba Iliuchan, malakas ang espada mo, ngunit hindi mo na ako mapapahamak dahil lahat sa paligid natin ay kontrolado ko. Wala kang pag-asa. Kaya hindi ko nais lumaban bilang Spirit King Stage Cultivator, nakakabagot. Hush! Isang Scarlet Sword Wave ang lumipad sa lig ni Ba Iliuchan bilang sagot, inilabas ni Zufan gamit ang lahat ng lakas. Hindi nahirapan ang Invincible Sword, nag-extend lamang ng 2 daliri upang i-cross. Sa mga takot na mata ng marami, nabaluktot ang hangin at na-deviate ang atake ni Zufan ng 1 metro mula kay Ba Iliuchan na nagpasabog sa likod. Nakatayo si Ba Iliuchan na may tahimik na ekspresyon, ito ang aking mundo at hindi mo na ako matutumbok. Nang hinayang ang panig ni Dan Qingshen, nakayuko at nadismaya. Bakit? Bakit may lalaking lumitaw na kayang patumbahin ang Invincible Sword, ngunit kailangan pa ring umangat ang halimaw? Ngayon, mamamatay ang lahat ng plano na sayang. Wala nang silbi ang kanilang mga pagsisikap. Totoong invincible ang Invincible Sword. Ngumiti ang panig ni Ba Ilijingwei at ipinagmalaki ang dibdib. Wala silang napansin na si Zufan ay may nakasisilaw ng ngiti rin. Paminsan-minsan, hinahaplos niya ang kanyang natakpan na mata ng may kalmadong ekspresyon. Dapat lumaban rin ako ng todo, hahaha. Thunder Cage. Itinaas ni Ba Iliuchan ang kamay patungo kay Zufan at hinawakan ang hangin, sayang, ako na ang pupunta sa Devil Mountain. Zufan, paalam magpakailanman. Rumble.
Umalinggaw ang kulog, parang bumibiyak ang espasyo, habang ang kidlat sa paligid ni Zufan ay bumuo ng parang kuko na nakapalibot sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Lagambam ang purple lightning sa lahat ng direksyon na kanyang tinitingnan, sinasara ang lahat ng paraan ng pagtakas. Tila nakatakda si Zufan na masabog sa libo-libong piraso. Habang nakikita ang kanilang tanging pag-asa na malapit ng masira, ang iba ay umungol. Napaiyak si Luo Yunqiang, Zufan. Master! Kuya Zhu! Steward Zhu! Nabahala ang buong pamilya Luo, ngunit walang magawa kundi sumigaw. Si Qiao at Gu Santong, mga anak niya, lamang ang kalmado. Pinanood lang nila parang isang palabas. Tumingin si Ouyang Lingshan sa kanila ng kakaiba, hindi ba kayo nag-aalala na malapit nang mamatay ang tatay niyo? Bakit kailangan naming mag-alala? Tinatawag mo ba yon na kamatayan kung hindi man lang lumabas ang tatay? Pabirong sagot ni Gu Santong. Hintayin mo hanggang maubos na ang lahat ng trick ni tatay at wala na siyang magagawa. Doon lang papasok ang totoong panganib. Hanggang noon, wala yon, hehehe. Tiningnan siya ni Ouyang Lingshan ng matagal at tila nabigo, hindi pa lumalabas ang lahat ng lakas ng tatay niyo. Ginamit na niya ang 4 na sword arts at iyon pa rin ay hindi sapat para harapin si Bai Liuqian, ngayon na isang spirit king na. Paano pa siya makakahanap ng paraan para manalo sa ganitong sitwasyon? Ha, Ice King, hindi mo lang kilala ang tatay namin. Pabirong sabi ni Qiao, nakatuon lang si tatay sa espada sa nakaraang 100 taon, pero hindi ibig sabihin ay hindi na niya natalo ang iba bago yon. Karamihan sa lakas ng tatay ay nasa kanyang mga mata. Anumang hindi sapat dyan ay pagpapalambot lamang. Mata. Napalingon si Ouyang Lingshan sa puting figure sa kalangitan at nakita siyang walang pakialam sa matinding kidlat sa paligid. Hinila niya ang takip sa mata at ipinakita ang mga mata na may yelo, kasama ng kakaibang marka sa kanyang noo. Naiintindihan ko ng lubos ang Heaven Sealing Sword Art at alam kung paano gamitin ang sealing. Hindi dapat umatake ang mga mata muli, hahaha. Gumawa ng senya si Zufan at dinikit ang 2 daliri sa noo. Kumikinang ng matinding asul ang marka sa noo ni Zufan habang unti-unting nawawala sa balat. Habang nawawala ang kapangyarihan nito, natunaw ang yelo sa kanyang mga mata. Excited si Zufan, sabik sa magiging resulta. Rumble. Nasa tabi na niya ang kidlat. Pinindot ni Bai Liuqian ang kamay at nag-crackle ang paligid. Napapalibutan si Zufan ng isang baha ng kidlat, sobrang lilim ng kulay purple at nakakatakot ang kapangyarihan. Habang kumakalat, lahat ng nasa daan nito ay namamatay. Zufan, umiiyak si Luo Yunqiang habang ang iba ay umungol. Nakayuko si Bai Liuyu, malungkot. Dapat ay pinigilan ko siyang makipagkita sa Patriarch, pero ngayon. Gumawa si Ouyang Lingshan ng kakaibang mukha, tumingin kay Gu Santong. Saan ang tatay mo? Patay na ba? Hindi pa rin apektado ang dalawa, nakapagtataka sa iba pang Dharma Kings. Napabuntong hininga si Bai Liuqian sa puting glow na lumalakas at lumalaki, malungkot ang wakas, pero hindi bababa, nakuha ko ang Pasko para sa Devil Mountain. Ngayon ay pwede na akong umalis ng walang alinlangan, hahaha. Hindi ka ba natatakot na sirain ko ang imperyo mo kapag umalis ka? Isang mabagsik na tawa ang sumunod. Tumalo ng puso ni Bai Liuqian, tumingin sa pinakamatindi ng kidlat. Rumble. Isang malakas at nakakatakot na pag-crackle, kaysa sa purple lightning ang pumuno sa langit habang pumutok ang black thunder flames. Hindi nakatiis ang purple lightning sa daraan nito, at lumitaw ang isang pamilyar na figure, hindi na apektuhan ng nagbabagang black flames. Ngunit ngayon, bukas na ang kanyang mga mata. Ang kanang mata ay kumikislap ng ginto na may 4 na singsing, habang ang kaliwa ay bahagyang asul na may mga spark sa paligid ng sucking abyss ng apoy. Napahinto si Bai Liuqian, bakit hindi ka patay? Sinabi ko sa iyo, ako dapat ang magpapatupad ng iyong kalooban. Paano ako mamamatay bago yon? Ngiti ni Zufan. Matagal siyang tinignan ni Bai Liuqian bago tumawa, wala itong pagbabago. Nasa Genesis stage ka at wala kang magagawa laban sa akin. Tunay na hindi matatalo ngayon. Hindi ko alam paano ka nakaligtas, pero hindi mo ako masasaktan. Pwede kang mabuhay sa bawat oras, pero hindi ka mananalo. Ngumiti si Zufan bilang tugon. Tama, laban sa isang Spirit King, napakalayo ng Genesis stage. Tumawa si Bai Lijingwei, puno ng paninibugho. Nakaligtas ka, pero ang Patriarch ang pinakadakilang nilalang sa mundong ito, ano ba ang magagawa mo?
Humph! Nagningning ang mga mata ni Bailiu Tian at nagpadala ng palm attack, Sword King slashing. Tingnan natin kung paano mo haharapin ito. Whoosh! Nagcrackle ang buong langit, puno ng purple sword waves na bumuhos kay Zhu Fan. Hindi tulad noong nakaraan, mas malawak ang saklaw, mas lumakas ang kapangyarihan, at dumami pa ang bilang. Ang makapal na ulan ng energy blades ay bumagsak kay Zhu Fan para saksakin at ilibin siya. Pinanood ni Invincible Sword kung ano ang maaari niyang gawin sa pagkakataong ito. Nakakabigla kung paano nanatiling nakatayo si Zhu Fan, hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Whoosh! Biglang naglaho si Zhu Fan, ang malawak na atake ay tumama sa wala. Saan siya napunta? Nagtanong si Bailiu Tian. Whoosh! Biglang humampas ang malakas na hangin mula sa kanyang gilid. Natigilan si Bailiu Tian at nag-swipe gamit ang Sundering Sword sa reflex. Bam! Sa isang scarlet glow at pamilyar na malupit na kapangyarihan na pumasok sa kanyang puso, nanghihina ang mga kamay ni Bailiu Tian habang siya ay tinapon sa hangin. Kumulo ang dugo niya habang huminto sa ere, natagpuan si Zhu Fan sa dating posisyon, na ang kanang mata ay kumikislap sa isang gintong halo. Ang espasyo ay nasa aking kontrol, paano ka nakalapit sa akin? Impossible! Thunderflame Void Annihilation. Ngumiti si Zhu Fan, ang kanang mata kumikislap ng dalawang gintong singsing, habang ang kaliwa ay nagliliwanag ng Black Thunder Flame. Whoosh! Isang sirang sinag ng Black Flames ang lumipad mula sa mga mata ni Zhu Fan patungo kay Bailiu Tian. Dahil sa pagtaas ng kapangyarihan ni Zhu Fan, mas lumakas ang kanyang mga mata, nakakatakot ang lakas. Kahit si Bailiu Tian, isang bagong Spirit King, ay mabagal na makareact laban sa Thunder Flame-powered Void Annihilation na patungo sa kanyang buhay. Ginamit lamang ni Bailiu Tian ang kakayahan ng Spirit King, iniunat ang mga daliri upang i-warp ang espasyo sa harap ng atake at i-deflect ito. Hindi ito nakatulong. Bam! Hindi man lang umalaw ang atake, ang Black Beam of Flames ay patuloy na patungo sa Invincible Sword. Bilang Void Annihilation ang ban ng anumang special skills, wala nang special na atake ang makakaapekto rito. Hindi naman tatawag ng ganito ang skill kung hindi ito epektibo. Kaya ang Thunder Flame ay kayang sunugin ang kahit ano sa eksistensya. Ang Invincible Sword ay naging powerless na Spirit King sa harap ng ganitong atake, napilitang umatras sa kabila ng kanyang nakaka-overwhelm na kapangyarihan.